Nang magsimula ang pag-atake ng United States at Israel laban sa Iran, hindi lang simpleng depensa ang kailangang harapin. May inaasahan pang alas ang Iran. Isang high-level na defense mula sa China, ang HQ-9B, na bahagi ng mas kilalang HQ-9 missile system. Pero sa totoong laban, hindi ito nag-perform ayon sa inaasahan. Sa halip na maging malaking hadlang, mabilis itong nalampasan ng sunod-sunod at malalakas na airstrike ng US. Sa huli, nagmukha itong mahal pero hindi gaanong epektibo. Para sa China, hindi ito ang inaasahang mangyari. Ang HQ-9 ay isa sa mga pangunahing produkto ng kanilang defense industry. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sinimulan ito noong 1970s at lalo pang pinaganda noong late 1980s. Pagkatapos nito, gumawa sila ng iba't ibang version. May original HQ-9, may naval version na HHQ-9, may HQ-9A na pumasok sa serbisyo noong 2001 at ang HQ-9B na mas malayo ang abot at mas updated ang tech. Hindi lang China ang gumagamit nito. May ibang bansa rin na bumili at gumagamit nito tulad ng Pakistan, Egypt, Azerbaijan at Iran. Madaling maintindihan kung bakit maraming bansa ang naging interesado. Ipinakita ito ng China bilang isang malakas at modernong depensa na kayang sumabay sa mga pinakamahusay sa mundo. Ayon sa kanila, kaya nitong makipagsabayan sa S-300 ng Russia, na kilala na matagal nang mahusay sa ganitong klase ng depensa. Sinabi rin nila na sa ilang aspeto, kaya pa nitong lampasan ng Patriot missile system ng United States. Ipinagmamalaki rin ng range nito. Ang HQ-9B ay kayang tumama sa target na nasa humigit kumulang 160 miles o 260 kilometers ang layo. May radar din ito na kayang mag-track ng hanggang 100 target sabay-sabay at umatake sa 6 to 8 target ng sabay. Sa papel mukhang malakas at kumpleto ang kakayahan nito. Pero sa totoong laban, ibang kwento ang lumabas. Gumagamit ito ng vertical cold launch at may 360-degree na coverage. Kaya nitong bantayan ang paligid sa lahat ng direksyon. Ang mga missile nito ay umaabot sa bilis na lampas Mach 4 o higit 3,000 miles per hour at may dalang warhead na halos 400 pounds o 180 kilograms. Sa teorya, ang ganitong depensa ay dapat nagbibigay ng malaking advantage sa kahit anong bansa. Mas madali nitong napoprotektahan ang sarili nitong airspace at mga importanteng lugar at kaya nitong harapin ang banta mula sa fighter jets, cruise missiles at kahit ballistic missiles. Malinaw na may tiwala ang China sa HQ-9 dahil ginagamit nila ito sa mga sensitibong lugar tulad ng Beijing, Tibet at ang South China Sea. Pero iba ang nasa papel kumpara sa totoong laban. Madaling sabihin na kaya mong sumabay sa pinakamahusay pero iba ang patunayan nito sa aktual na laban. Doon makikita kung talagang epektibo ang isang depensa o kung puro claim lang na hindi kakayanin sa totoong sitwasyon. Malaki ang tiwala ng Iran sa HQ-9 at umaasa sila na mapapatunayan nito ang kakayahan nito kapag dumating ang oras. Ayon sa isang opisyal ng Iran, nakatanggap sila ng malaking bilang ng system na ito noong 2025. Ilang buwan matapos ang 12-day war kung saan nagsagawa ng biglaang pag-atake ang Israel at United States laban sa mga nuclear facility ng Iran. Sa loob ng wala pang 2 linggo, maraming military leaders, nuclear scientists, politiko at sibilyan ang namatay. Dahil sa tindi ng nangyaring iyon, malinaw na nag-alala ang Iran at nagsimulang palakasin ng kanilang depensa para sa posibleng susunod na pag-atake. Hindi lang sila kumuha ng HQ-9 mula sa China sa pamamagitan ng kasunduang Oil for Arms, kundi nagsimula rin silang bumuo ng mas malawak at magkakaugnay na depensa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binubuo ito ng mga sariling gawa nila tulad ng Bavar 373 at Khordad 15, pati na rin ng mga galing sa ibang bansa tulad ng Pantsir S1 at S300. Meron din silang mga mobile defense units na kayang lumipat ng pwesto depende kung saan sila pinakakailangan. Sa dami ng ganitong kagamitan, dapat sana ay napakahirap pasukin ang airspace ng Iran. Layunin nito na protektahan ang mga pinakaimportanteng lugar tulad ng compound sa Tehran ng kanilang supreme leader na si Ali Khamenei, pati ang mga nuclear facilities, military bases at airfields. Sa papel, ang HQ-9B ay dapat isa sa pinakamalakas na bahagi ng network na ito. Kaya nitong mag-track ng maraming target at isa-isang pabagsakin ng mga aircraft at missile ng United States at Israel. Pero hindi ito ang nangyari. Noong February 28, 2026, nagsimula ang pag-atake ng US at Israel.
Ang mga fighter jet ng Israel tulad ng F-15 Eagle ay agad na lumipad at naglunsad ng precision strike gamit ang Sparrow missile at iba pang arma sa mahahalagang target, kabilang ang compound ni Khamenei. Sa mga unang oras pa lang napatay si Khamenei. Kasunod nito napatay din ang ilang matataas na opisyal ng Iran, kabilang ang Chief of Staff ng Armed Forces, ang Commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps, ang Minister of Defense at iba pang malalapit na advisor. Kasabay nito, pumasok din sa airspace ng Iran ang mga fighter at bomber ng US at nagsagawa ng sunod-sunod na pag-atake sa daan-daang target sa loob lang ng ilang oras. Mahigit 20 sa 31 probinsya ng Iran ang tinamaan ng mga bomba at missile. Mga base, pasilidad, radar at mismong air defense ang nawasak o naiwan na lang na sunog at sirang bakal. Habang tumatagal ang operasyon, sunod-sunod ang ulat ng pagsabog at pagkasira sa iba't ibang lugar, isang malinaw na senyales na ang inaasahang matibay na depensa ng Iran ay hindi nakapigil sa lakas ng pag-atake. Unti-unting nawasak ang mga kagamitan ng Iran, isa-isa, at ang depensa na matagal nilang binuo na inaasahang magpoprotekta sa bansa ay halos hindi nagamit. Hindi ito inaasahan ng kanilang mga commander. Alam nilang may magiging pinsala dahil sa lakas ng pag-atake ng United States at Israel. Pero iniisip nila na makakaganti pa rin sila kahit papaano. Malaki ang tiwala nila sa HQ-9B para gawin iyon. Dapat sana kaya nitong makita ang paparating na banta mula sa higit 150 miles ang layo. Ibig sabihin dapat nakikita na nito ang mga jet at missile ilang minuto bago pa tumama at makakapagpadala agad ng interceptor para pigilan ng pag-atake. Ang radar nito ay dapat kayang mag-track ng maraming target sabay-sabay at magbigay ng impormasyon para makapagdesisyon ng mga nasa lupa. Dagdag pa dito, ang mga missile nito na mabilis at may advanced guidance ay dapat kayang sumalo sa mga papasok na banta o pabagsakin ang mga aircraft ng kalaban. Pero hindi iyon ang nangyari. Sa simula pa lang ng laban, halos hindi nagamit ang HQ-9. At ang pangunahing dahilan ay isang malaking kahinaan. Madali itong maapektuhan ng electronic warfare o EW. Ayon sa mga ulat, gumamit ang US ng Boeing EA-18G Growler para guluhin ang radar at depensa ng Iran. Dahil dito nakagawa ang US ng mga safe corridor kung saan pwedeng dumaan ang kanilang mga jet at bomber nang hindi agad napapansin o napipigilan. Sa modernong laban, inaasahan na ang ganitong klase ng electronic attack at maraming depensa ang may paraan para labanan ito. Pero sa kaso ng HQ-9, mukhang hindi ito sapat na handa sa ganitong uri ng pag-atake, kaya mabilis itong nawalan ng silbi sa pinaka-importanteng oras. Sa tindi ng electronic interference mula sa Boeing EA-18G Growler, halos bumigay agad ang communication ng mga depensa ng Iran. Hindi na sila nakakonect ng maayos sa command centers, kaya parang naging bulag at pipi ang buong network sa loob lang ng ilang segundo. Mula doon bumagsak na rin ang performance ng kanilang radar. Sa papel, kaya nitong mag-track ng hanggang 100 target sabay-sabay, pero sa actual na laban hirap pa itong makalak kahit sa iisang target lang. Napuno ng fake signals ang kanilang screens habang ang totoong banta gaya ng F-35 Lightning II at Tomahawk missile ay nakalusot ng hindi napapansin. Dahil dito halos wala silang nagawa. Hindi nila ma-detect ng tama ang kalaban, hindi sila makapag-fire at hindi nila napigilan ang sunod-sunod na pag-atake. Sa huli ang HQ-9B ay naging parang mamahaling kagamitan na walang silbi. Madaling target na lang para sa US at Israel. At hindi ito unang beses na nangyari. Noong May 2025, ginamit ng Pakistan ang parehong system para protektahan ang mga lugar tulad ng Karachi at Lahore laban sa pag-atake ng India sa ilalim ng Operation Sindoor. Umaasa ang Pakistan na kakayanin ng HQ-9 ang mga missile attack, pero tulad ng nangyari sa Iran, hindi rin ito naging sapat. Nakagawa pa rin ng matagumpay na strike ang India sa iba't ibang target kahit may layered defense ang Pakistan. Gumamit din ng India ng electronic warfare technology mula sa Israel para guluhin ang radar at communication ng Pakistan. Resulta nito, naging useless din ang ilang air defense nila. Kabilang na ang HQ-9. Ibig sabihin hindi lang sa isang laban nagpakita ng kahinaan ng sistem na ito. Sa dalawang magkaibang sitwasyon, iisa ang naging problema. Kapag tinamaan ng malakas na electronic warfare, mabilis itong nawawalan ng silbi. Sinundan pa ito ng kombinasyon ng pag-atake gamit ang mga kamikaze drone at BrahMos missile ng India na nagdulot ng malaking pinsala sa iba't ibang target. Kung totoo ang mga claim ng China tungkol sa HQ-9B, hindi sana ito nangyari.
Dapat kaya nitong makita agad ang mga paparating na banta mula sa malayo at mabilis makapagpadala ng interceptor missiles para pigilan ang mga ito. Pero ang nangyari, napuno ng static ang kanilang screens, nawalan ng silbi ang radar at hindi man lang nakapag-launch ng missiles dahil wala silang malinaw na target. Pagkatapos nito, may ilan pa ring nagtangkang ipagtanggol ang system. Sinasabi na baka human error lang o kulang sa training ang mga operator o kaya iba ang kondisyon kumpara sa kung saan ito ginawa. Pero ngayon malinaw na hindi na ito isang beses lang na problema. Dalawang magkaibang lugar, dalawang magkaibang kalaban, pero pareho ang naging resulta. Hindi na ito simpleng aksidente. Malinaw na kahit gaano pa ito i-promote bilang advance, hindi nito nagawa ang inaasahan sa totoong laban. Isa sa dahilan nito ay experience. Ang mga pinaka-epektibong depensa sa mundo ay yung paulit-ulit ng nasubok sa tunay na laban. Halimbawa, ang Iron Dome ay ilang beses nang ginamit at napatunayan na kayang protektahan ang mga lungsod tulad ng Jerusalem at Tel Aviv. Ganon din ang Patriot missile system ng United States na nagamit na sa maraming laban simula pa noong Gulf War at hanggang sa laban ng Ukraine laban sa Russia. Dahil sa dami ng aktwal na paggamit, mas marami ring data ang nakukuha mula sa mga system na ito. At ang data na yon ang ginagamit para mas pagandahin ang performance, ayusin ang kahinaan, at mas maging handa sa susunod na laban. Dito nagkakatalo, hindi sapat ang magagandang specs sa papel kung hindi ito napapatunayan sa totoong laban. Para sa maraming bansa, lalo na yung may mas maliit na budget kumpara sa United States, United Kingdom, France at Germany, may sense talaga ang pagbili ng armas mula sa China. Mas mura ang mga gawa ng China kumpara sa US, Europe o Russia. At magaling din ang China sa pag-present ng kanilang mga produkto. Magaganda ang claims at impressive ang specs. Pero habang lumalabas ang sunod-sunod na problema ng HQ-9B, una sa Pakistan tapos sa Iran, posibleng nagsisimula ng magduda ang ilang bansa. Yung mga pumili ng mas murang Chinese equipment kaysa sa mas subok na Western systems ay napapaisip na ngayon kung tama ba ang naging desisyon nila. Unti-unti nilang nakikita na hindi sapat ang magandang specs kung kulang naman sa performance sa totoong laban. Dahil dito, may posibilidad na ang ilang bansa ay magsimulang umiwas sa pagbili ng mas marami pang armas mula sa China sa mga susunod na taon. Sa halip maaring bumaling sila sa ibang supplier tulad ng Russia o mga bansa sa European Union para palakasin ang kanilang depensa. Masamang balita ito para sa China. Sa mga nakaraang taon, malaki ang effort ng China na palakasin ang sarili nitong military at gumawa ng sariling armas para hindi na umasa sa iba. Madalas din nilang ipinapakita ang mga bagong missile at military tech sa malalaking parade at events para ipakita ang lakas nila at magbigay babala sa mga kalaban tulad ng United States. Pero nawawala ang epekto nito kung sa totoong laban ay hindi naman gumagana ang mga system. Ang mga ganitong pagkabigo tulad ng nangyari sa HQ-9 ay hindi nakakatulong sa reputasyon ng China bilang leader sa defense technology. Sa halip, mas nasisira pa ito. Sa halip na makita bilang malakas at nakakatakot, mas napapansin ngayon ang mga kahinaan. Kasama dito ang posibleng problema sa quality ng parts, sa pagbuo at sa design na maganda lang sa papel pero kulang sa totoong laban. At sa mundo ng military, isang bagay lang ang mahalaga. Gumagana ba ito kapag kailangan na? Sa modernong laban ngayon, hindi sapat ang lakas o bilis ng armas. Kailangan ng advanced na technology, maayos na koneksyon ng lahat ng bahagi at software na kasing galing ng mismong hardware. Hindi lang dapat malakas ang tama ng armas. Kailangan din nitong kayanin ng matinding electronic warfare na ginagamit ngayon. Dito nagkakaroon ng problema ang China. Mukhang ang ilang armas na ginagawa nito ay hindi pa handa sa ganitong klaseng laban. Sa maraming paraan, parang kahawig ito ng nangyayari sa Russia na nakafocus pa rin sa mas malaki, mas malakas at mas mabilis na armas pero kulang sa mas advanced na tech na kailangan ngayon. Kasi sa totoo lang hindi mahalaga kung gaano kabilis ang missile kung hindi naman ito makakaiwas sa depensa ng kalaban. Hindi rin mahalaga kung gaano kalayo ang abot ng depensa o kung ilang target ang kaya nitong bantayan kung madali naman itong guluhin. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang nangyari sa HQ-9B. Hindi lang dahil nakalusot ang mga missile ng United States at Israel at tinamaan ang mga target sa Iran. Mas malaki ang epekto nito sa future ng China bilang tagagawa ng armas. Malaki ang naging tama nito sa kredibilidad ng China bilang arms exporter. Sa mga susunod na taon, maraming bansa ang babalikan ng pangyayaring ito at magdadalawang isip bago bumili ng Chinese weapons.
posibleng hindi na basta-basta paniwalaan ang mga claims at marketing tungkol sa kanilang mga bagong missile at depensa. Kahit sa loob ng China, kahit hindi ito sinasabi ng direkta, posibleng napapansin na rin ng kanilang mga military leaders na may gap sa pagitan ng claims at actual performance. At sa modernong digmaan, isang bagay ang malinaw. Hindi sapat ang maganda sa papel. Kailangan gumana ito sa totoong laban, lalo na kung ang kalaban ay gumagamit ng pinaka-advanced na technology sa mundo. Ang lahat ng ito ay may direktang epekto sa future ng People's Liberation Army. Kung sakaling magdesisyon ang China na magsagawa ng malaking military operation tulad ng posibleng pag-takeover sa Taiwan, mas magiging delikado at mas mataas ang risk kaysa dati. Dati may image ang China na mabilis lumalakas at kayang sumabay sa pinakamalalakas na military sa mundo. Pero ngayon dahil sa mga nangyari, nabasag ang image na yun. At kapag nasira ang tiwala sa kakayahan ng isang military, mahirap na itong maibalik. Mas lumalala pa ito dahil ipinakita rin ng nangyayari sa Iran kung gaano kalakas at ka-advanced ang military ng United States. Hindi lang sa dami ng armas, kundi sa paggamit ng modern tech, lalo na sa coordination, intelligence at electronic warfare. Isa sa pinaka-importanting bahagi nito ay ang paggamit ng space-based technology. Ang United States Space Force ay gumagamit ng advanced satellite systems para masubaybayan ang galaw ng kalaban, magbigay ng real-time na impormasyon, at tulungan ang mga aircraft at missile na tumama ng mas precise. Ibig sabihin hindi na lang laban ng lakas o dami ang modern war. Laban na ito ng impormasyon, bilis ng pagdedesisyon, at kung gaano ka-advanced ang tech na ginagamit. At dito lalong nahihirapan ng China na sumabay sa US. Sa huli, malinaw ang isang bagay. Ang laban ngayon ay hindi na tungkol sa kung sino ang may pinakamalaking armas, kundi kung sino ang may pinakamatalinong system na kayang gumana kahit sa pinakakomplikadong sitwasyon. Sa mga susunod na taon, posibleng magbago pa ang paraan ng paghahanda ng mga bansa para sa ganitong klase ng laban. Hindi na sapat ang bumili lang ng mas maraming armas o magpakita ng mas malalaking missile. Mas mahalaga na ngayon kung paano nagtutulungan ang lahat. Pang-detect, komunikasyon, software, at pati ang mga taong gumagamit nito. Sa modernong laban, napakahalaga ng bilis ng impormasyon. Kung mas mabilis mong nalalaman kung nasaan ang kalaban, mas mabilis kang makakapagdesisyon. At kapag mas mabilis ang desisyon, mas malaki ang tsansa na mauna ka sa bawat kilos. Dahil dito, mas naglalagay ng pondo ang mga bansa sa mga sistem na nagbibigay ng agad na impormasyon. Hindi na sapat ang data na huli dumating. Kailangan ito agad makita, maintindihan at magamit sa loob lang ng ilang segundo. Kasabay nito, mas nagiging mahalaga ang training ng mga gumagamit. Kahit gaano kaganda ang sistem, kung hindi ito nagagamit ng tama, wala rin itong silbi. Kailangan malinaw ang ugnayan, mabilis ang pag-intindi at tama ang desisyon sa tamang oras. Sa ganitong setup, hindi lang teknolohiya ang laban, kundi pati kung gaano kagaling gamitin ito ng tao. Kapag pinagsama ang maayos na system at mahusay na gumagamit, mas malaki ang chance na manalo. Habang nagbabago ang teknolohiya, nagbabago rin ang paraan ng pagplano. Mas nagiging flexible ang mga plano dahil hindi na pwedeng umasa sa isang direksyon lang. Kailangan handa sa iba't ibang pwedeng mangyari. Dito nagiging mahalaga ang kakayahang mag-adjust. Ang panig na kayang magbago ng plano ng mabilis ay may malaking lamang kumpara sa panig na nakadepende lang sa iisang plano. Sa mga susunod na laban, mas makikita ang paggamit ng magkakaugnay na system kung saan ang nasa ere, lupa, dagat at space ay nagtutulungan bilang iisa. Halimbawa, ang impormasyon mula sa satellite ay agad ginagamit ng aircraft at ang data mula sa aircraft ay ipinapasa sa mga nasa lupa. Dahil dito, mas mabilis ang galaw at mas malinaw ang desisyon. Habang mas gumaganda ang coordination, mas nahihirapan ang kalaban na sumabay kung hindi nila kayang gawin ang parehong paraan. Dito rin nagiging mahalaga ang cyber at electronic warfare. Hindi sapat na maayos ang sarili mong system. Kailangan mo ring guluhin ang system ng kalaban. Sa ganitong laban, minsan hindi mo na kailangang pabagsakin ng aircraft o sirain ng missile. Sapat na hindi ito gumana ng maayos. Ito ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa modernong digmaan. Hindi na lang lakas ang basehan ng panalo, kundi kung sino ang may mas maayos na system at mas kayang humawak ng impormasyon. Habang tuloy ang pagbabago, mas nagiging malinaw na ang mga bansang hindi makakasabay sa ganitong level ng technology at coordination ay mahihirapan sa mga susunod na taon. Hindi na sapat ang umasa sa lumang paraan ng laban. Kailangan tuloy-tuloy ang pag-update, pag-aaral at pag-adjust sa bagong paraan.
Dito papunta ang mundo ngayon. At habang mas nagiging advanced ang teknolohiya, mas nagiging malinaw na ang laban ay hindi na lang tungkol sa pinakamalakas na armas, kundi sa kung sino ang may maayos na sistem na kayang gumana kahit sa mahirap na sitwasyon. Sa huli, ang may lamang ay yung hindi lang handa sa laban ngayon, kundi handa rin sa susunod na laban na patuloy pang nagbabago. Sa ganitong klase ng laban, may isang mahalagang bagay na madalas hindi napapansin: kung gaano kabilis magdesisyon ang bawat panig. Hindi sapat na may impormasyon kung mabagal naman itong napoproseso. Kailangan mula sa pagtanggap ng data hanggang sa paglabas ng utos, mabilis at malinaw ang daloy. Sa modernong laban, kahit ilang segundo lang ay may malaking epekto. Kung mas mabilis makita ng isang panig kung nasaan ang kalaban at mas mabilis makapagdesisyon, mas malaki ang chance na mauna sila at makalamang. Dito nagiging mahalaga ang maayos na chain of command. Kailangan malinaw kung sino ang magdedesisyon, paano ipapasa ang utos, at gaano kabilis ito magagawa sa lupa o sa ere. Kapag magulo ang system, kahit gaano kaganda ang kagamitan, babagal pa rin ang kilos. At sa ganitong laban, ang mabagal ay kadalasang nahuhuli. Sa kabilang banda, ang panig na may malinaw at maayos na command structure ay mas kayang mag-adjust sa bawat pagbabago. Hindi sila natatagalan magdesisyon at mas mabilis nilang naisasagawa ang plano. Habang mas gumaganda ang teknolohiya, mas nagiging komplikado ang mga sistem. Mas maraming impormasyon ang pumapasok, mas maraming kailangang ayusin, at mas maraming desisyon ang kailangang gawin sa maikling oras. Kaya hindi sapat na maganda lang ang kagamitan. Kailangan din ng system na kayang humawak ng maraming impormasyon nang hindi bumabagal. Sa ganitong setup, mahalaga ang malinaw na komunikasyon. Kailangan tama ang natatanggap na impormasyon ng bawat unit at walang delay sa paglipat ng data. Kapag may delay o mali ang impormasyon, pwedeng magkamali ang buong operasyon. Isang maling desisyon lang ay pwedeng magdulot ng malaking epekto sa laban. Ito ang dahilan kung bakit mas binibigyan ng pansin ang coordination. Hindi sapat na malakas ang bawat bahagi kung hindi naman sila nagtutulungan ng maayos. Ang tunay na lakas ng isang military ngayon ay makikita sa kung paano nagtutulungan ang lahat, mula sa command center hanggang sa nasa unahan. Kapag maayos ang koneksyon, mas mabilis ang kilos, mas malinaw ang desisyon, at mas maayos ang bawat galaw. Pero kung may isang bahagi na hindi gumagana ng maayos, naapektuhan ang buong sistem. Sa ganitong sitwasyon, malinaw na ang laban ay hindi lang tungkol sa lakas o dami ng armas, kundi sa kung gaano kaayos ang daloy ng impormasyon at desisyon. At habang patuloy na nagbabago ang digmaan, ang bilis ng pagdedesisyon at linaw ng koordinasyon ang nagiging isa sa pinakamahalagang basehan kung sino ang may lamang at kung sino ang maiiwan. Sa ganitong sistema, hindi lang bilis ang mahalaga, kundi pati consistency. Kahit gaano kabilis ang isang system, kung hindi naman ito maaasahan, nawawala rin ang halaga nito sa gitna ng laban. Kailangan sa bawat paggamit pareho ang resulta. Dapat gumagana ito kahit may pressure, kahit magulo ang sitwasyon, at kahit sunod-sunod ang pag-atake. Kapag may bahagi na pabago-bago ang performance, nagiging mahirap umasa dito. At kapag nawalan ng tiwala ang mga gumagamit, bumabagal ang kilos at nagiging mas maingat ang bawat desisyon. Sa kabilang banda, ang system na consistent at maaasahan ay nagbibigay ng kumpiyansa sa bawat unit. Mas mabilis silang kumilos dahil alam nilang gagana ang kanilang kagamitan sa oras na kailangan. Sa ganitong laban, ang kumpiyansa na ito ang nagiging dagdag na lakas dahil hindi lang armas ang dala, kundi tiwala sa system na ginagamit. Sa puntong ito, ang pinakamahalagang tanong ay hindi na kung sino ang mas malakas, kundi kung sino ang mas kayang manatiling epektibo sa gitna ng gulo.